Ah, Siyempre may pangamba ako. At sasabihin ko na lamang na siguro wala na ako sa sarili kung hindi ako natatakot. Pero ang hindi ko kinatatakutan, yung pagsasabi ng katotohanan na alam kong makatutulong sa Iglesia ni Cristo. Opo. Sinabi niyo po kanina sa press conference na kayo po ay nasa house arrest kasama po ang inyong pamilya. Na-house arrest ako mula ng Huwebes hanggang kanginang umaga nung kami ay makatakas ng pamilya. Opo. Paano, nung sinabi niyo pong house arrest, paano po ba nangyari yun? Kasi yun nga, pinagbintangan nila ako na ako raw ay nakikialam doon sa mga bagay na hindi ko naman pananagutan. At ako raw mismo, at yun at isang pinakamalaking dahilan, ay ako raw si Antonio Evangelista. Si Antonio Evangelista ay isang tao na naghahayag ng mga korupsyon at mga maling ginagawa ng ilang mga miyembro ng sanggunian ng iglesia. Pinipilit nila na ako raw yun. At dahil doon ay kinumpiska nga yung aking cellphone, tapos kinuha yung computer doon sa opisina, pati yung computer naming sarili sa bahay ay kinuha rin, pati yung cellphone ng aking anak, at pinutulan din kami ng linya ng telepono. Kaya in-isolate kami sa loob ng mahigit na 1 linggo. Isolated kami, hindi namin nalalaman ang nangyayari sa labas. At parang napakalaking torture, lalong-lalo na sa asawa ko na bagong opera. Opo. Na-mention niyo po kanina na parang halos mataas po ang BP niya. Okay na po ba siya ngayon? Sa palagay ko, nakahinga-hinga na ng maluwag nung kami makatakas kanina. Paano po ba kayo nakatakas? Bueno, talagang binabantayan nagbabantay sila hanggang sa madaling araw. So, naisip ko na lamang Madaling araw po kahapon? Kanina. Kanina? Mga siguro hanggang mga 2:30. Okay, nandun sila, nakikita ko. Kasi nag-iisip nga kami kung paano kami makatatakas. Kasi ay gusto nila akong magsalita. Interviewin daw nila ako kanina na sabihin kung hindi totoo yung tungkol dun sa mga abduction at dun sa mga yung sinabi ng aming ng asawa ng kapatid na Tenny at ng kanyang anak tungkol sa nanganganib ang kanilang buhay. Hindi ko masasabi yun sapagkat ako mismo alam ko nanganganib ang aking buhay. Hindi man nila sinasabi, pero yun ang katunayan nung kagabi. Yun nga, nung puntahan ako, yun ang nasa isipan, yun ang sinabi sa akin. Kaya pagdating ng madaling araw, 5:30. mga bago yun, ay maaaring hindi nyo malaman ito, pero nag-pray kaming magpamilya, nakiusap kami sa Panginoong Diyos na ituro sa amin kung paano kami makatatakas. At awa ng Diyos, nang kami lumabas ng 5:30 ng umaga at sinabi namin kami ay sasamba, bagamat pinigilan kami ng una, ay nakalusot kami ng magaan na magaan at wala namang nakasunod sa amin. So, tuloy-tuloy na kaming tumakas. Saan po kayo tumakas? Saan po kayo dumiretso? Ang totoo, nagpalipat-lipat kami ng dako. Opo. Opo. Hindi po ba, paano po kayo napunta dito? Paano kayo nakapag-press conference with the help of friends? Merong mga tumawag sa ilang kaibigan, kinontak nila ako at sinet up ito. Pinuntahan nila ako dun sa dako na Kung saan po kayo? Kung saan ako naroon. Saan po ang area ng bahay ninyo? Yung bahay kasi, yung tinutuluyan namin, doon nga kami tumakas kasi na-house arrest kami. Sa Tierra Bella Townhouse, doon sa may Tandang Sora. Tierra Bella Townhouse, sa may Tandang Sora. Yung anak niyo po ba babae o lalaki? Lalaki. Lalaki po. Pwede po malaman ang pangalan. Ay, na lang po. kumain. Para maprotektahan. Okay, sige Yes. po. Minention niyo po kanina yung tungkol po sa corruption po sa INC. Ano po ba yung meron po ba talagang corruption sa INC para po malaman? Alam mo, mahirap sabihin natin corruption sa INC. Kasi pag sinabi natin corruption sa INC, para bang ang Iglesia ni Cristo mismo ay corrupt Okay? Ito naman ay corruption ng isa, dalawang tao, o kaya halimbawa ay isang pamilya doon sa kanilang mga ginagawa. Yun nga halimbawa, pagtataas ng mga presyo ng mga binibili. Okay? Siyempre, saan mapupunta yun? Bakit tinataas?
Opo. Isa lang. Opo, sige po. Sige lang. Sinabi niyo po na may mga abductions po ng ministers tsaka manggagawa. Mm-mm. Opo, pwede po malaman. Talagang totoo yun. At ang isang matibay na confirm, sabi nga, na nangyari, ay yung nangyari kay kapatid na Luwel Minorca Jr. Doon nga sa, nakabilanggo siya ngayon doon sa Dasmariñas City. May kaso. Ang kaso ay illegal possession, ewan ko kung tawag doon ay explosive o hand grenade. Ang nakapagtataka roon, si kapatid na Lowell Minorca Jr. nakadistino sa Sorsogon. Pinick up siya ng mga militar mula roon sa Sorsogon, dinala sa Camp Karingal, nakarating ng Dasmariñas at doon kinasuhan. So, hindi ka panipaniwala. Alam mong yun masasabi nating ginawa na lang nila sapagkat paanong nangyari na pinick up nila yon, mga militar pa ang pumick up ay mula pa sa Sorsogon tapos doon pa pala lalabas yung granada na hawak. So alam na natin. Yung nangyayari po ngayon sa mga Manolos na ang buhay po nila daw ay nanganganib. Tingin niyo po totoo po ba? Ako naniniwalang totoo yun. Yung panganib na nasa kanila. Hindi gagawin yun ng mga manalo, ng sino man sa mga manalo, lalo na ng pamilya ng kapatid na Erdi, kung hindi yun totoo. Sapagkat ayaw nilang sirain ang iglesia. Bakit nila sisirain ang iglesia na ang kanilang ama, halimbawa, yung kanyang asawa, ay sa loob ng 46 na taon, iyan ay kanilang pinaghirapan. Pagkatapos ay sisirain sa ganung paraan lang. Hindi. Ang totoo, kahit ako, alam ko, maaaring isipin nila, bakit ako lumabas? Bakit ako nagsasabi sa media ngayon? Hindi ko ba nalalamang sinisira ko ang iglesia? Ang aking paningin diyan, lalong masisira ang iglesia kapag walang naglakas loob na magsabi ng maling nangyayari. Mga last few questions na po. Okay. Ano na po ngayon yung mga steps na ginagawa nyo para masiguradong protektado ang inyong asawa at anak? Okay. Meron namang ilang mga tumutulong sa akin. Nagulat nga ako kung sino-sino yung mga tumutulong Hindi ko iniisip. Yung iba, ngayon ko lang nakilala. Bagamat meron ilan sa kanilang nakilala ko. Dati na-meet ko ng paminsan. Taga-INC din po. Oo. At meron ding isang libutan, sorry. Hindi kaanib sa iglesia. About police po. Ha? Police. Matutulong po ba kayo sa PNP? Ewan ko kung sila ay may connection sa ganun. Okay, pero ako nakikita ko lang, yung sila lang na tumutulong. Opo, at sila po yung nilalapitan na sila. Okay. Opo. Oo. Okay. Alam po natin na nalalapit na po ang anniversary po ng INC. Tingin niyo po ba yung mga nangyari ngayong linggo ay makakaapekto sa inyong selebrasyon? Maaaring ang selebrasyon mismo ay maapektuhan. Pero ako'y umaasa na yung katatagan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa kanilang pananampalataya ay hindi maapektuhan. Ito'y napakalaking pagsubok sa kanila, sa kanilang pananampalataya, at sana makapasa sila sa pagsubok. Gaya nga ng lagi kong sinasabi, ano man ang ginagawa ng ilan na masasama, ay hindi nangangahulugan ang iglesia ng masama. Ang iglesia ay namamalaging totoo pag pinag-aralan ng mga doktrina o aral na namamalaging nasa Biblia.